Hmm? Nag-aamon siya ng amoy sa asawa ko. Nag-ahamon siya. Oo, pinapalayas ng asawa ko. Bakit? Nag-aaway kayo? Hindi, yung asawa kong pinapalayas niya. Bakit niya pinapalayan? Hindi ko alam. Dapat kinausap mo kung ano. Ano yung... Kinabukasan, kinausap ko siya, anong problema, anong ginawa ng asawa ko sa'yo? Oh. Wala, sabi niya. Nung nag-away lang kayo, sinaktan ka niya. Yun ang nagkailan. Oh. Oh, tapos na yun, nagkaayos na kami. Ang problema mo, Oh. umayos kayo dito. Sabi niya sa amin, pinapalayas kami. Kung wala ka sa loob niya, palayasin kami. Baka lasing lang. Hindi na siya nalasing mo. Kinabukasan na yun. Pinapalayas ka. Kapal ng mukha nung... Sabi pa niya, bakit daw pinagawa ko yung bahay namin? Dapat daw nagpagawa ko ng sarili kong bahay. Mm-mm. Lumalabas na yung pagkasakit niya. Sabi Frankie, sino sa amin ang sakit na yun? Gusto niya lumayas kami magpamilya? Dapat tinanong mo, Nanay Ansi. Ano daw ang problema niya, Daddy Frankie? Ha? Dapat daw hindi kami nakatira dyan. Dapat daw yung asawa kong nag-uwi sa amin. Sa akin na babae. Kaysa, Diyos ko, hindi ka pa maging masaya. Kaysa ianayin yun, sininap yun, nilinis ko, pinayos ko. Mm. Hindi pa siya maging masaya na maging maayos ng bahay namin. Gusto niya lumayas daw kami. So ibig sabihin ngayon, kiniklaim niya na bahay ng magulang niyo yan. Oo daw. Kaya- Bakit daw pinayos ko? No. Ano gusto niyang palabasin? Gusto niya umalis kami dito magpamilya. Tapos siya na yung makinabang lahat. Gusto ko nga siyang pag-usap kami ng harapan. Tapos yung sinasabi niya na bahay daw ng magulang namin. Dapat hindi ko daw pinagawa. Diyos ko naman. Lumalabas na yung pagkasakit niya. Sabi Frankie, sino sa amin ang sakit na yun? Gusto niya lumayas kami magpamilya? Ba't mo naman nasabing lumalabas pagkasakim? Gusto niya palayasin niya kami magpapamilya. Dapat kinausap mo kung anong rason, bakit niya kayo... Nung una nga, ang problema daw niya, nung sinaktan ako ng asawa ko. Oo. Kumari, nagmamalsakit siya. Oh. Nga pala yung asawa ko. Sabi ko, tapos na yun, nagkaayos na kami. Kailangan ko yung asawa ko nakatuwang ng mga pagpapalaki ng mga anak ko. Nagkaayos na kami. Oh. Tapos na. Oh. Ngayon, sasabihin niya, lumayas na daw kami magpamilya. Wala daw akong karapatan sa bahay namin. Maganda ba yun, Nanay Frankie? Nasa tama ba siya? Sa tingin mo? Dapat tinanong mo. Sige. Dapat, sabi nga niya, bakit ko daw pinagawa yung bahay namin? May bahay na siya, ba't hinabot niya yung bahay namin? Ni Pito, wala siyang gastos dyan. Pinagawa ko yan. Gusto kong isip si Madam Michelle nun kaso pinigilan ko yung sarili ko. Gusto kong mag-usap ko ng harapan, yung nandito ka. Dapat tinanong mo, Nanay Ansi. Ano daw ang problema niya, Daddy Frankie? Ha? Dapat daw hindi kami nakatira dyan. Dapat daw yung asawa kong nag-uwi sa amin. Sa akin na babae. Dapat daw inuwi niya ako sa lugar ng asawa ko. Anong sinabi mo? Wala nga siyang bahay, ako naman. Oo. Sino bang titira dyan sa bahay? Kaya nga, yun ang sinasabi ko. Dapat tinanong mo, o sige, kung sakasakali halimbawa wala kami, ano bang plano mo sa bahay na yan? Dapat noon pa, nung ginagawa ko pa lang, nag-react ka na. Ngayon, nung tapos na yung bahay, saka ka Baluktot mo sa salita niya sa akin. Bakit ko daw pinagawa? Dapat daw magpagawa ko ng sarili ko. Diyos ko naman. Hindi ko naman sukat akalain na maghahabol siya ng ganyan. Bakit ngayon pa? Nung kailan maayos na tayong lahat dito? Kaya nga, ito, naging na siyang ganyan. Balik-balik sa bahay namin. Ako naman. Ay, pupunta talaga sa bahay niyo? Oo. O, ano sabi ng asawa mo? Tinulak ko pa ngayon, napahiga pa dyan. Oo. Pumunta ka na doon, matulog ka na. Baka lasing lang. Lasing, kinabukasan, gano'n na naman. Hindi na siya lasing. Oo. Kaya yung asawa ko, pumunta ng barangay, nireklamo siya. Sinabi niya, pinapalayas. Ay, hindi pwede.
Tapos pinapatawag siya, ano pumunta. Sige, pag nagwala pa siyang ganyan, nagamon pa siya, dadamputin na siya ng pulis. Diretso na sa bayan. Hindi, pag ayusin na lang natin, mag-usap na lang kayo Sige, harapan niya. magkakapatid. Kung ano yung sabi niya sa'yo yung problema niya, yung mga inanak ko. Ano lang yan, baka Hindi, sabi Frankie, parang nag-ano na siya. ha? Na lumalabas na yung sama ng loob niya. Bakit may sama ng loob siya sa'yo? Yung bahay na dinadiran ko, kinasasama ng loob niya. Bakit kasi, Nanay Ansing? Dapat kasi, bago mo simulang ipaayos yan, dapat nag-usap-usap kayo magkakapatid. O ano, mga kapatid, itong Dalaga pa naman ako noon. Daddy Frankie, wala naman sa isip ko yan. Dalaga. dalaga pa ikaw nung ginawa. Kasi sa batas kasi, ito base lang sa aking nalalaman, ang bahay ng ating magulang is bahay ng ating magulang yan. Ikaw na anak, binata ka pa, dalaga ka pa, nagtrabaho ka sa Maynila, ikaw ang nagkaroon ng pera, pinadala mo sa magulang mo yan, yung perang pinagtrabahoan mo, pinagawa ng bahay, perang pinagtrabahoan mo, ibinili ng lupa. Dahil nabili yon nung binata ka pa, dalaga ka pa, otomatikong pagmamay-ari yon ng magulang nyo. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Wala naman kasi sa isip. Hindi, makinig ka muna. Ganon ang nangyayari doon. Ikaw na anak, binata, dalaga, nagkaroon kang pera. Ipinadala mo sa magulang mo dahil sa pagmamahal mo sa magulang mo. Ngayon, yung perang ipinadala mo, ibinili ng 1 hektaryang lupa. Example. Example. Yon ay otomatikong pagmamayari ng magulang mo at hindi sa'yo. Unless, nung binata ka, nagpadala ka ng pera, ibili ng lupa, ipinangalan sa'yo, yun ay magiging sa'yo. Kung nung binata ka, dalaga ka, binigyan mo ng pera ang magulang mo, lahat ng nabili na galing sa'yo nung binata ka, hindi nakapangalan sa'yo, otomatiko, pagmamayari ng magulang mo. So sa makatwid, pag nawala ang magulang, paghahati-hatian pa rin ng magkakapatid. Kaya maganda sana, nung nawala ang mga magulang ninyo, tapos nung totally lilipat ka na dyan, total may mga bahay na sila, dapat gumawa ka ng kasulatan, nag-usap-usap kayo, mga kapatid, payag ba kayo? Kasi walang bahay at lupa yung asawa ko. Ako na po ang gagawa dito, i-renovate ko na. Payag ba? Dapat pinapirma mo. Hindi ko naman maisip na gano'n ang nangyari. Talaga pa ako doon. Kunti kong binagawa. Ito lang yung pan lang ang bahay, yung pan walang bintana, walang flooring. Tapos yung banda doon, akong nagpagawa, pati dito sa bato. Hindi ko naman bulubos maisip na magkakaganon sila. Na gano'n yung isipin nila. Pero alam ko yan, Ate Ansing, ano lang yan, baka pagod lang siya. Hindi, dahil parang seryoso siya. Pag-usapan nyo na lang. Ang sakit mga sinabi niya sa akin. Kaya gusto ko makaharap ng Oo. Kasi hindi naman na kumbaga hindi ko nasaklaw yan. Pero sige, itatry ko pa rin yung magagawa ko. Pwede tawagin si Kuya Ansing. Si Kuya JJ. Pero papuntahin ko siya dito, huwag kayong mag-aaway ha. Magsabihan lang kayo ng gusto niyo sabihin. Sabi niya yung mga sama ng loob niya. Oo, sige. Nang nakarap ka. Parang ako na yung tatay niyo Baka sakali makinig siya sa'yo. Makikinig yan. No? Frankie, hindi ko lubos maisip na may mga bahay na sila. Hindi ko naisip noon na isinupin ko itong bahay ng magulang ko. Inaali na. Tapos ang dumi-dumi pa. Iniwan ko noon nung minsan tumira kami dun sa bahay na sa magulang ng asawa ko. Tapos nakita ko, iniwan ko noon ang dumi-dumi, napabayaan. Kaya bumalik din ako dito.
Kasi walang ibang titira. Tapos sinabihin ako ng mga kamag-anak. Walang ibang titira doon. Kundi ikaw, umuwi ka na sa bahay. At dumi-dumi. Sa bagay, ikaw naman ang babaeng nandito, okay na rin yan. Yun lang, aayusin mo na lang yan. Baka gusto, ang mangyayari dyan, Nanay Ansing, magkakaroon ng danyos. Mabayaran ko. Yes. Anong pampabarin ko? Depende sa pag-uusap nyo na, pero alam ko hindi naman yan malaki. Maliit na bagay lang. Mga ano, Nanay Ansing, Ayaw. ayaw niya pumunta dito. Sige. Paano yan? Ayaw. Gusto kong magkarap kami dito sana. Yung nakarap ka, para makita mo rin yung kanya. Makarinig mo rin yung sign. Tayo na lang pumunta. Okay. Sige. Tara.